Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Kim. Bueno, basahin na natin ang liham ni Kim. Dear Kuya Peles, kung sakaling mapili ninyo ang aking liham, ay itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Kim. Isa din po ako, kuya, sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawagang programa sa radyo. At tuwing hapon ay lagi po akong nakikinig sa inyo. Lumiham din ako, kuya, dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Payag ka ba sa gusto kong mangyari, ha, Ilyang? Na ano, Sibyo? Ang gusto ko sana ay mapalapit ang loob ng ating anak kay Damian. Ha? Ay nako, Sibyo. May edad na si Damian para sa ating anak. Ha? Kahit may edad na si Damian, mayaman naman siya. Pati lupain niya, malawag. Hindi maghihirap ang ating anak sa kanya. Sige. Subukan natin kausapin ang anak natin para naman maiahon niya tayo sa hirap. Oh, payag ka na ba? Siyempre naman, ang hirap ng buhay natin. Mula pagkabata ay hindi ko na natikman ang ginhawa sa buhay. Sige, at kakausapin ko siya tungkol dyan. Sana naman ay pumayag si Kim sa gusto nating mangyari. Para din sa kanya itong gagawin natin Para naman kahit papaano matikman din niya ang sarap ng buhay. Sana nga, Sibyo, mapapayag natin si Mark. Dahil kapag siya ang napangasawa ni Kim, nako, baka magbuhay prinsesa siya. Sana pumayag si Kim sa gusto natin. Paano kung hindi siya pumayag, ha, Sibyo? Hindi pwede na hindi siya pumayag, Ilyang. Hindi pwede. Hindi. Narinig kong pag-uusap nila inay at itay. Gusto nilang ang mapapangasawa ko si Uncle Damian. Sobrang matanda na siya para sa akin. Hindi. Hindi ako papayag na si Uncle Damian ang mapapangasawa ko. Ang mabuti pa ay magbabalot na ako ng mga damit ko. Ayokong ang mapapangasawa ko ay matanda na. Hindi. Ano kayang gagawin ko? Tama. Mamayang gabi, aalis ako dito. Dahil kung hindi ko gagawin to, tiyak na ang mapapangasawa ko isang matanda. Aayusin ko na ang mga damit ko. Dahil mamayang gabi, aalis ako dito. Nako, Sebio, wala ang ating anak. Pagkagising ko kanina wala na siya. Pati mga damit niya, wala na. Ano? Anong ibig mong sabihin? Naglayas ang ating anak, Sebio. Lumayas siya. Bakit naman siya maglalayas? Sebio, baka na rin niya pinag-usapan natin kahapon. Saan naman siya pupunta?
Hindi ko alam, Silvio. Hindi ko alam. Huwag ka nang umiyak. Dahil hahanapin natin siya. Pero saan natin siya hanapin? Kaya nga hahanapin natin siya dahil hindi ko rin alam. Hanapin natin siya, Silvio. Hanapin natin ang anak ko. Magtatanong-tanong tayo sa mga kakilala niya. Baka sakaling alam nila. Silvio, sana hindi pa siya nakakalayo. O sige na, magbihis ka at hahanapin natin siya. Ay, hindi na. Tayo na, Silvio. Hanapin na natin si Kim. Baka kung anong mangyari sa kanya. Tama na nga yung iyak mo dyan. Hahanapin na nga natin siya Bilisan na natin, Silvio. Baka nakipagtanan siya sa nobyo niya. Doon natin siya pupuntahan. Baka nandun nga siya. Nako, Aling Ilyang, wala po si Kim dito. Bakit ho ba? Huwag ka nang magkaila. Alam kong magkasintahan kayong dalawa ng aking anak. Kaya ilabas mo siya. Kung hindi, ididemanda ka namin. Ano ho bang ibig ninyong sabihin, Aling Ilyang? Wala sa bahay si Kim. At itinanan mo siya. Hindi po. Wala si Kim dito. Wala po akong alam dyan sa sinasabi ninyo. Kahit pumasok kayo sa bahay namin. Huwag ka nang magsinungaling. Kaya ilabas mo ang anak namin. Totoo pong sinasabi ko sa inyo. Wala dito si Kim. Hindi ba't magkasintahan kayong dalawa? Opo, pero wala po akong alam dyan sa sinasabi ninyo, Aling Ilyang. Kung ganoon, saan siya pumunta? Sige po, tutulong po ako sa inyo na maghanap kay Kim. Silvio, talagang walang anak natin. Nasaan siya kung ganoon? Aling Ilyang, bakit po siya naglayas? Napag-usapan kasi naming mag-asawa na ang gusto naming mapapangasawa niya ay si Damian. Kaya siguro naglayas siya. Ano? Nanghihina na ako. Saan ako pupunta ngayon? Gutom na ako. Miss, saan ka pupunta? Bakit tila yata nanghihina ka? Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ko. Ilayo mo ako dito sa lugar na ito. Ha? Bakit? May problema ba? Basta ilayo mo ako dito. Kahit saan. Basta huwag lang sa amin. Sige. Kung yan ang gusto mo. Kuya, bilisan mo. Baka makita ko ng magulang ko. Eto na nga Binibilisan ko na. Bilisan mo, kuya. Bilisan mo. Naglayas ako, kuya, sa amin. Dahil sa narinig ko na pinag-usapan ni Nanay at Titay na gusto nila akong ipakasal sa isang matanda na may kaya sa buhay sa aming lugar. At hindi ko alam noong, kuya, kung saan ako pupunta. Nang mga sandaling yun, kuya, ay hinahanap na pala ako ng aking mga magulang. At Hayop ka! Akala ko matutulungan mo ko. Bakit dinumukot nila sa walang katao-taong lugar? Di ba bahay din ito? At walang makakakita sa'yo? Sabi mo kasi, ilayo kita, kaya dito kita dinala. Ang ibig kong sabihin, hindi sa ganitong lugar. Malayo ito sa mga kabahayan .
Dito muna tayo binibini. Di ba? Tinulungan kita. Ang ibig sabihin, kukunin ko naman ang bayad ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tinatanong pa ba yan? Pagsasawaan kita dito bago kita pakawalan. Ayop ka! Akala ko mabuti kang tao. Yun pala, demonyo ka! Parabasin mo ako dito, sa bahay nito, at uwi na ako sa amin. Akala ko ba gusto mong lumayo sa inyo? Ano ka ba talaga? Wala kang pakialam, demonyo! Yan. Ayop! Yan ang gusto ko. Yung lumalaban. Tumahimik ka na at wala ka nang magagawa. Kaya kung ano ang gusto kong gawin sa'yo, gagawin ko. Hindi! Ayop! Ayop! Marami na tayong napuntahan pero walang makapagsabi, Aling Ilyang, kung nasaan si Kim. Nasaan na kaya ang anak ko? Nasaan na siya? Huwag ko kayong magalala, Aling Ilyang. May awa ko ang Diyos. 2 araw na siyang nawawala. Hindi man lamang siya tumatawag. Hindi po ako titigil sa pagganap sa kanya. Dahil mahal ko po ang anak ninyo, Aling Ilyang. Ay, pasensya ka na kung in-underestimate kita na. Wala po yun, Aling Ilyang. Ang importante mo yun, mahanap na natin siya sa lalong madaling panahon. Sana nga, anak. Mahanap na natin siya. At hindi ko na kayo pagbabawal ang dalawa. Hindi na. Kim, buti naman at umuwi ka na. Nag-alala kami sa iyo. Saan ka ba nagpunta, nako? Inay, patawarin po ninyo ko. Patawad po. Bakit ka umalis, anak? Ang akala namin ay may masama nang nangyari sa iyo. Saan ka Narinig ba ko kasi nagpunta? ang pag-uusap ninyo ni Itay na gusto niya kong makasal. Ako kay Uncle Damian. Kaya nang gabing yun ay umalis ako ng madaling araw. Inay, ayoko mag-asawa ng isang matanda. Ayoko po, Inay. Hindi na, anak. Hindi na. Inay. Hayaan ka na lang namin kung sino ang gusto mo. At hindi ka namin pakikialaman pa. Inay, may ipagtatapat po ako sa inyo. Ano yun, anak? Na-rape po ako ng isang lalaking ang akala ko. Tutulungan niya ako. Pero hindi pala. At nagtagumpay siya, Inay. Anak! Mabuti naman at umuwi ka na, Kim. Sobrang nag-alala sa'yo mga magulang mo. Ayoko kasing makasal sa isang matanda, Mark. Sana, sinabi mo sa kanila. Siguro naman ay maiintindihan ka. Nang mga oras na yun, sarado na ang isip ko. Kaya lumayas ka agad ako. Kahit na, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Hindi ko na naisip yun. Basta ang nasa isip ko, lumayo ako. Ngayon, at nagbalik ka na. Kakausapin ko na ang mga magulang mo para magpakasal na tayo. Mark, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Anong ibig mong sabihin, Kim? Na-rape ako ng isang lalaking ang akala ko
tutulungan niya ako. Yan pala, siya ang sisira ng buhay ko. Ha? Kim? Ngayon, Mark, ngayon mo sabihin kung karapat-dapat ba ako sa'yo. Oh, bakit hindi ka makasagot, Mark? Naintindihan kita, Mark. Kaya umalis ka na. At alam kong hindi mo matatanggap ang nangyari ito sa akin. Umalis ka na! Alam ko, kuya, na hindi matanggap ni Mark ang nangyari sa akin. At yung lalaking nang-rape sa akin, kuya, ay nakulong na. Dahil ginawa namin ang lahat para siya mahuli. Kuya, sa ngayon ay hindi pa nagpapakita sa akin si Mark mula nang sinabi ko at ipinagtapat ko sa kanya ang nangyari. Mahal ko si Mark, kuya. Babalikan pa kaya niya ako? Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya, para magkausap kami ni Mark? Sana po ay matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Kim. Alam mo, Kim, talagang masakit yung pinagtapat mo kay Mark. Siguro nabigla yung tao doon sa sagot mo nang sabihin niyang magpakasal na kayo. Siguro sa ngayon hindi pa niya maintindihan. Pero kapag talagang mahal ka ng isang tao, siguro naman hindi titingnan yun na karanasan mo. At dyan naman sa lalaking gumawa sa'yo ng kahayupang yan, mabuti na lang at napagbayaran na niya ang kanyang ginawa sa'yo. Ngayon, sabi mo nga, mula nang pinagtapat mo kay Mark, sanubi mo ang nangyari sa'yo, parang hindi yata tatanggap. At hanggang ngayon ay hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Alam mo, Kim, sabi ko nga kung talagang mahal ka ng isang tao, babalik at babalik sa'yo. Siguro nasaktan din siya ng gusto sa nangyari dahil sa pinagtapat mo. Biro mo lang handa siyang pakasal sa'yo at bigla mong sasagutin ng ganyan, siyempre mabibigla. Ang importante, Kim, ay nasabi mo lang sa kanya ang naging karanasan mo. Hayaan mo muna si Mark na makapag-isip na mabuti. At alam ko na sa darating na mga araw, babalik siya sa'yo upang magkausap kayong muli. Pero sa ngayon, hayaan mo muna siya. Medyo magulo pa siguro ang kanyang isip. Nandiyan naman yung mga magulang mo, nagagabay sa'yo. Ang importante, Kim, pilitin mong makalimutan ang nangyari sa'yo o kaya yung pinagdaanan mo. At alam kong may magandang kapalaran pa rin na naghihintay sa'yo. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Kim. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.